Good day, grade 10. For today's lesson, ang pag-uusapan natin ng isang usapin o matagal ng issue. Okay? Bibigyan ko yun ng clue. Itong ating topic for this morning ay madalas na ginagawang New Year's resolution. Diba? Marami sa inyo. Basta sa susunod na taon na ito ay gagawin ko talaga. Promise. Meron pang pataas-taas ng kanang kamay na pangangako na ito ay gagawin niya. Okay? Yun yung topic natin ngayong araw na madalas na ginagawang New Year's resolution. Alam ko yung iba sa inyo, ginagawa yan eh. No? Na ngayong taon na to talagang uumpisahan ko na. Promise. Okay? Itong topic din natin na ito ay ang isang, masasabi ko na isa itong salita na katumbas ng pag-ibig. Sir, parang ang OA mo naman. Oo. Itong topic natin ay katumbas ng isang pag-ibig na kung saan madalas hindi nagkakatotoo. At yan ay ang lifestyle at ang weight management. Or in other words, it's diet. Okay? Di ba? Madalas yan na ginagawa nating New Year's resolution na, naku, ngayong 2021 talagang ipapangako ko na magda-diet na talaga ako. Yung mga ganyan, narinig ko na yan. Okay? At naniniwala ako na iyan ay New Year's resolution mo ulit sa 2022. Okay? Pero, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At sana, I hope that this topic might help you to improve your lifestyle. Okay? So, let's start. It says here, your lifestyle is of utmost importance. Okay? Your lifestyle is of utmost importance. Ibig sabihin, ito daw ay mahalaga. Okay? First question, class, in this morning, bakit mahalaga ang lifestyle? Okay? I think that's the good question. First question to be raised, no? Ano ang kahalagahan talaga ng lifestyle? Bakit daw ito ay importante? Okay? Itong lifestyle na ito. Number one, pag ang lifestyle kasi, class, sabi niya dito, lahat ng iyong ginagawa or everything you do, whether good or bad, has an effect on your health. Okay? That's point number one. Ang ibig sabihin, itong lifestyle pala na ito, class, ay ang magdidikta kung ang gagawin mo ba sa iyong sarili ay maganda o hindi. Okay? Nakasalala yan dito. Okay? Pero basically, syempre, it has incorporated with your decisions in life with regard to lifestyle. So, ang ibig sabihin, class, nakasalalay sa lifestyle mo kung ang magiging effect ba nito ay maganda o hindi. So basically, kung maganda na may kinalaman sa lifestyle, ito ay may kinalaman pa rin sa iyong New Year's resolution na diet. Right? May kinalaman pa rin yan sa diet kung ito ay good. Pero kung bad, syempre nandyan na yung kung ano-ano pinagkakakain mo, paano ka ba natutulog, yung bang nagpupuyat ka ba, that's the basic lifestyle or habits you have that might affect your health, basically in a negative aspect, no? So kapag good, syempre you're eating healthy food, no? Kung hindi naman, counterpart. So ang ibig sabihin, kung ito ay ginagawa mo, may magandang effect yan sa lifestyle mo. Ngayon, second question, ano ba ang nagagawa ng magandang attitude or good
behavior in your lifestyle? Okay? That's question number 2. Yung unang question natin, bakit mahalaga ang lifestyle sa tao? Kasi, nasagutan natin yan. Kasi ito ang magdidikta kung magiging maayos ba ang buhay mo, whether it is good or bad, na may kinalaman sa lifestyle. Ngayon, pag sinabi natin good, ang example natin yan para mas madali nating maintindihan, ito ay may kinalaman sa pag-dieta mo, sa pagkain mo ng tama, where sa bad naman, ito yung mga bad habits na tinatawag natin basically, no? So, common sense na lang to, na yung nagpupuyat ka, kumakain ka ng mga hindi tama, so and so forth. No, second question, gaano kahalaga itong good behavior mo sa lifestyle? Okay? Ayon sa aking na-research, okay, number 1 on our list is this. Kung ikaw ay nagda-diet or nag-i-exercise ka, meron daw itong malaking effect sa iyong overall health and well-being. Okay? So, that's point number 1. Na kung may maganda ka na, kung meron kang maganda na lifestyle or magandang habit sa iyong pamumuhay, iyan daw ay may malaking bahagi sa kabuuan or sa totality ng iyong kalusugan. Okay? Or sa well-being mo, sa iyong pagkatao. Okay? Ibig sabihin, class, kung may maayos ka, basically, kung meron kang maayos na lifestyle, meron ka ring maayos na pamumuhay. Kasi syempre, may effect yan sa pag nagkakasakit ka. Sir, anong ibig mo sabihin sa may maayos ka na pamumuhay? Sabihin ba, yayaman ako? Hindi naman sa ganon. Pero, ang ibig kong sabihin dito, mas mapapadali ang buhay mo kung hindi ka nagkakasakit. Point number 1 is this. It's just because hindi ka nagpupunta sa, itimin natin, class, hospital. Tama? Hindi ka na pupunta sa ospital at hindi ka bumibisita sa doctors. Tama? Kasi pag bumisita ka dyan, class, automatic, pera yan. So, ibig sabihin, mas nakakasave ka. Nagigets niyo yung logic? Ganun lang yun. Next, overall health. Ibig sabihin yan, class, from the term itself, hindi ka nagkakasakit. Now, ano naman ang effect nito sa bilang isang estudyante? No, what would be the effect as a student? Okay? So, ang sabi sa isang research, kapag ang isang estudyante daw ay may maayos na kalusugan, may magandang pangangatawan, ibig sabihin, hindi yung nagmamasel-masel o hindi yung sexy. Hindi ganun ibig sabihin ng maayos na pangangatawan. What I mean na you are well or holistically healthy, ibig sabihin yung class, yung wala kang sakit. Okay? Kasi, pwede ka namang medyo chubby, wala ka namang sakit. Kasi hindi naman nangahulugan na mataba ka, sakitin ka na hindi naman ganun ang idea natin dito, class. So, ibig sabihin nun, kapag sinabing malusog ka, ibig sabihin, wala kang sakit. Yun yung ibig kong sabihin dito. Now, ano ang effect sa student kapag ikaw ay healthy? Ang sabi dito sa research, ito daw ay nakakapag-increase ng grades. Bakit? Bakit nakaka-increase daw ng grades ang pagiging healthy? Okay? So, hindi ko naman sinasabi na automatic, oh sir, ba't ako wala naman akong sakit pero hindi naman ako legit? So, ang ibig lang sabihin nito, mas nakakatulong ang pagiging malusog sa pagkakaroon ng maayos na marka sa paaralan. Bakit? Kasi, kapag may maayos kang pangangatawan, automatically, nagiging maayos din o natutulungan nito na maging maayos ang iyong pag-iisip. Kasi ang logic lang naman natin dito, class, is this. Kung may nararamdaman ka, parang ganito. Kapag nagugutom ka, di ba mas nahihirapan ka mag-isip? Kasi mas iniisip mo, yung sikmura mo, gusto mo nang kumain. Kumbaga parang nagtatalo yung sinasabi ng teacher mo at saka yung nararamdaman mong physical. Ganun yung logic natin dyan, class, na kung saan, kung meron kang nararamdaman sa iyong sarili, ay mas nagkakaroon ito ng dahilan upang hindi ka makapag-focus sa
eskwelahan or sa pag-aaral mo, no? Unlike na kapag nag-aaral ka ng mabuti at wala kang nararamdaman na kahit ano, mas nabibigyan ka nito ng oportunidad o mas nabibigyan ka ng tsansa na mas matuto kumpara doon sa mga tao na may nararamdaman sa kanilang katawan. Okay, that's point number 1. Ano pa? Kung ikaw naman ay laging puyat, okay? So basically, alam ko yung iba sa inyo, trabaho yung ganyan. Umamin man kayo o hindi, alam ko na dahil dumaan din ako sa ganyan yung bang magpupuyat ka, 'di ba? Magpupuyat, matutulog ka ng 3:00. Kung minsan pa nga may mga legit talaga na tagang puyaters gaming yung bang matutulog ng mga 5:00, tapos wala na, matutulog lang 1 oras, tapos maliligo na, pasok na uli sa school. Yung ibang hindi na natutulog class 'di ba? Alam ko yung iba sa inyo ganyan trabaho, yung bang may gagawin ng buong magdamag, tapos hindi na matutulog, tapos papasok na lang sa school. Kaya ang gagawin niya, doon siya matutulog sa school. Yung bang ang trabaho niyo baka sinandun kayo sa likod, tapos papatayin niyo yung ilaw, di ba? Tapos matutulog. Alam ko na yan di ba? Yung mga trabaho na ganyan, yung bang pagpasok ni teacher, nakapatay ang ilaw, tapos yung mga veteran sa puyatan nandun sa likod, mga nakalatag yung karton, natutulog ang unan. Alam niyo kung ano unan niyo? Yung bag. Di ba? Ano ko na yan, gets ko na yan. Okay? So, syempre, balik tayo sa topic ko, kung ikaw puyat, basically, hindi ka attentive. Right? So, may malaking factors talaga ang pagiging healthy ng isang tao o pagiging yung lifestyle niya ay maayos sa pagtaas ng kanyang grades. Okay? So, sana nagigets niyo naman yung point ko na yan. It says here, everything you do, whether good or bad, has an effect on your life. Your lifestyle involves a lot of aspects. Ang ibig sabihin, yung daw lifestyle ay merong iba't ibang bahagi. Kung bagay may 1.1, 1.2, 1.3, so on and so forth, na may kinalaman sa lifestyle. Okay? So meron siyang iba't ibang uri ng aspeto. Like, ano ang mga example natin dyan? Una sa ating listahan, 1.1 is the physical activity. Okay, ayan. Physical activity, that's 1.1. Okay, na aspeto. Sabihin, yung mga ginagawa mo sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. So, hindi. Ang physical activities pala yung pagkilos mo sa isang maghapon. Yun yung physical, kumbaga, gumagalaw ka ba? Nag-e-exercise ka ba? O nakaupo ka lang ba? Yun yung physical activities. Okay? Number 2, food. Okay? So, burahin lang natin to. Yung mga aspects. Para mas malinaw, aspects. Number 1, physical activities. Number 2, food. Okay? Number 3, daily habits. Ito yung sinasabi ko na pang araw-araw na habits. Ito yung sinasabi ko, class, na kung papaano mo ini-execute yung buong maghapon mo. Whether you, pagkagising mo, when you wake up in the morning, you just use your phone and open your Netflix or chit-chat with your friends, just like that. So, physical activities, food, daily habits, and choice you make as a consumer. So, ibig sabihin, ano ba ang mga tinatangkilik mo sa iyong sarili, especially sa pagkain, okay? And many others. These different aspects of your life, your lifestyle affects your overall health. Ibig sabihin, yung 1.1 to 1.4 to 1.5, lahat ng mga nabanggit ko kanina, lahat yan, class, ay merong malaking epekto sa iyong pangkabuuang kalusugan. Okay? So, ang ibig sabihin, class, tama nga itong sinasabi na ito
na kung ano man ang gagawin mo sa iyong buhay, whether it is good or bad, ay merong malaking bahagi sa iyong pangkabuuang kalusugan. Okay? Sana malinaw tayo dito sa aking slide number 1. Next. Ito, this is just a simple question. What aspect of your lifestyle do you think you should be most attentive to? Ibig sabihin, ano sa tingin mo? Ito, sana maging totoo kayo sa sarili nyo, class, ha? Sana maging tapat kayo dito. Ano sa tingin mo ang dapat kang mag-focus sa iyong sarili? Okay? Na in relation to your health, ha? What aspect of your lifestyle do you think you should be most attentive to in relation to your health? Okay? So, halimbawa na, siguro sa aking kalusugan, pagsusumikapan ko na matulog ng maaga. Okay? Ako, medyo aminado ko dito, class. Medyo aminado ko dito na hindi ako talaga maaga matulog. Pinakamaaga ko ng tulog is 11 p.m. Okay? Nangyayari pa yan, class, kapag nag-aaway kami ng girlfriend ko. Diba pag magkagalit kami, ay talaga naman, tulog agad, wala nang chat-chat. Pero pag hindi naman, mga alas 12, alauna, tapos ang gising mo yun, mga 6:30, ewan ko ba, ang bangon ko na lagi, yung body clock ko is 6:30. Tapos, kuminsan, pag i-extend mo yun, matutulog ka, magigising ka, mga 8. Something like that. No? So, tingin mo, halimbawa, sa akin, sleep. Okay? So, okay. Ako na magsasagot. Sana kayo rin, mag-isip kayo. No? Ano ba sa tingin ko ang pwede kong i-improve sa aking sarili? Ako, siguro yung sleeping habit ko. Sleeping habit. Okay? Why? It's just because, it affects my daytime. Okay? Yun yung reason ko kung bakit sleeping habit ang aking sinagot. It's just because it affects my daytime activities. No? Sabihin, kapag gising ako sa umaga, naaapektuhan niya yung number 1 is yung 1.1, focus. Okay? Focus. Diba? Kung you feel sleepy, syempre, mawawala ito. Diba? Nawawala yan. So, kaya, yun ang naisip ko. Kung kayo, I leave it to you. Okay? Pero sana makapag-isip kayo. Next, lifestyle and managing it. So, again, let's define what lifestyle is. Ang lifestyle daw, it is the way in which an individual lives. Okay? So, ibig sabihin, ito daw yung pamamaraan ng itong lifestyle daw, it is the way or it is the other, ito yung pamamaraan mo kung papaano ang isang individual ay nabubuhay. Sabi, it is, para ba siyang a choice how you spend your life. Okay? So, whether you are active physically or not, or you just stay in your home, or you just watch movies, something like that, that's lifestyle. Kumbaga, it is a choice or whether you do good or you do bad. Okay? Something like that, So, ano yung mga ways na yan? Okay? So, number 1 is yung everyday routine at home, or your routine in school, or at work. Okay? So, isabihin, kung ikaw ay nasa bahay, ano ginagawa mo? Ikaw ba yung tipong tao na pag-uwi mo sa bahay, kakain ka, tapos hihiga ka sa kama mo? Diba? Naaalala niyo pa ba, class, yung mga, Naaalala niyo pa ba, class, yung mga activities niyo noong kayo ay nag-face-to-face pa sa school? Yung bang after school, syempre medyo gagala ka niyan, Pagkagala mo, taga naman pagod ka. Pagka-uwi mo, kakain ka niyan, mana ulam. Yung masigang-siga ka pa, di ba? Yung pagpasok mo sa bahay mo, mana ulam. Diba? Tapos bababa mo yung bag mo, ano ulam? Diba? Pagkakain ka niyan. Tapos pagkakain mo, pupunta ka sa kwarto mo, syempre magti-Twitter ka na niyan, or mag-IG ka na niyan, o some of you will
would use your mobile phone as an entertainment, no? So, magmo-mobile games ka niyan. Ako, aminado ako sa ganyan. So, yun, routine mo sa bahay mo. Sa school, ano routine mo sa school? Ikaw ba yung tipo na estudyante na natutulog ka lang ba? O yung bang iniisip mo lang yung crush mo magdamag? Yung bang nakatunganga ka sa loob ng classroom mo habang nagdi-discuss si teacher, tapos nagde-daydreaming ka? Meron ba ka classmate na ganyan, class? No? Paki-comment down below yung sa YouTube natin. Paki-comment nyo naman kung may kilala kayo class na ganyan na sir, ito papangalanan ko na siya si ganito, na yung bang pagkakita ko sa kanya talaga, sir, ramdam mo Ramdam mo na ini-imagine niya yung naging usapan nila nung gabi. Di ba? Meron bang kayong kaklasmate na ganyan na yung bang, ay, nako, sana gabi na para mag-uusap na kami ulit. Yung mga ganyan. Tapos, yung iba naman sa inyo, nakatunganga kasi ano kayang ulam pag-uwi? Yung mga ganyan, O kaya, yung iba naman, naku, sana basketball na kami. Yung mga ganyan. So, yun yung mga routine natin, No, nasa sa inyo yan kung paano nyo gagamitin yung sarili nyo when it comes to routine sa school. Okay? Nagbigay lang ako ng mga example, Also, sa work. Ito, hindi ko na i-discuss sa work kasi mga students pa naman kayo. Okay? Next, yung bang, itong mga ways na to, may kinalaman dito sa pagkain mo, sa pagtulog, gaya na banggit ko, or sa pag-exercise, yung exercise habits, and many others, or etc. Sabihin, marami pang iba. Siguro kung face-to-face tayo, isa-isahin ko kayo, ano ba sa tingin nyo yung mga habits na yan? Okay? So again, ang lifestyle, it is the way in which an individual lives. Ito yung isang pamamaraan ng isang individual kung paano niya i-spend ng kanyang buhay. Okay? Basically, yung kanyang isang buong maghapon. Whether yung routine mo sa bahay, sa school, kung paano ka kakain, paano ka matutulog, yung exercise mo, at marami pang iba. Next. Managing your lifestyle entails making modifications that elevate health risk. Okay? So, ibig sabihin, yung pagmamanage mo or yung pag-aayos mo sa iyong lifestyle ay may malaking bahagi upang bumaba yung risk sa iyong kalusugan. Number 1, if you reduce the intake of fatty food, so ibig sabihin yung mga matataba na pagkain, okay? Alam niyo naman na yan, di ba? Hindi ko na kailangang i-elaborate pa sa inyo. Basta yung mga matataba na pagkain, okay? Next, getting up to reach for something instead of asking someone to get it for you. Okay? Alam ko yung iba sa inyo, ganyan. Okay? Lalo yung mga rich kid dyan. Hindi ko naman sinisisi na, sir, kasalanan ba namin na rich kid kami? Okay? Well, salamat dahil blessed ka na ganyan ka. Pero, huwag mo namang abusuhin. Like for example, may mga bagay ka na kaya mo namang gawin, dapat gawin mo na. Okay? Ibang tipong, abot mo nga sa akin yung kutsara. Abot mo naman sa akin yung, nasa paghapagkainan kayo. Dito ako busit ako sa mga, sa mga parang pabebe sa pagkain Yung kapatid ko talagang binobolja ko pag ganyan. Kuya, abot mo nga sa akin yung ulam. Kuya, paabot nga ng baso. Minsan, ba't hindi mo kunin? Diba? Utusan mo ako, girl? Diba? Paama ganyan. Ang point ko lang dito, class, kung meron kang bagay na ito mag-e-effect din to sa kahit anumang aspeto ng buhay mo na kung kaya mong gawin, huwag mong iasa sa iba. Diba? Huwag mong iasa sa iba na yung mga bagay na saklaw pa ng iyong kakayahan. Okay? Kasi una, kapag nakasanayan mo na maging dependent ka sa ibang tao, kapag nawala bigla yan, mahihirapan ka. Okay? That's one effect of being dependent to others, So, once na they left, may hirapan ka, So, pangalawa, na may kinalaman sa topic natin sa health or sa being fit, okay? Sa PE natin, kapag kang isang bagay, class, ay kaya mong gawin, dapat gawin mo. Kasi,
yung mga bagay na yan, mag-e-exert ka ng effort o it will burn calories. Like for example, mga simple lang na mga pinaghubaran, class. Ito, basic to eh. Mga pinaghubaran. Yung bang pagka-uwi mo sa bahay mo, idiretso mo na sa marumihan. Huwag mo nang itambay sa kwarto mo. Okay? Eh sir, ang marumihan ko naman yung nasa kwarto. Well, okay. Pero yung for those, yung kanilang mga basket, ang laundry basket is outside of their room, you should put it in the basket, okay? In the laundry basket. Don't let your clothes stay inside your room, okay? So, yung mga simpleng bagay na ganyan, halimbawa na, pagbukas mo ng ref, nakita mo yung pitchel, nasa loob pa, wala nang laman, okay? O kaya, may laman man, isang lagok na lang, lagyan mo na. Diba? Wag mo nang hintayin na yung kasunod mo na lang. Yung bang tipo bang medyo bundol ka rin eh, no? Yung bang tipo na iintayin ko na lang na may sumunod sa akin, uubusin ko na to, ibabalik ko to ulit, bahala kayo dyan. Parang gano'n, So, yung mga simple na gano'n, ibig sabihin natin, class, yung mga bagay na kaya mong gawin mo, wag mong iasa sa iba. Okay? Next, walking faster and more often. Ito yung tinatawag natin na brisk walking. Okay? Medyo wag naman masyadong malamya yung lakad. Yung para bang naglalakad ka sa buwan. Alam mo, class, medyo minsan dito, inis din ako eh. Yung bang tipo ba na nagmamadali ka na, lalo kung meron kang deadline, tapos yung kasama mo, akala mo talaga namang damang-dama. Lalo yung kapag naglalakad, na-experience nyo na ba yung class? Yung bang naglalakad ka sa initan, tapos yung kasama mo naman, talagang damang-dama niya. Sige, ang sarap ng init ng sikat ng araw. Ikaw, syempre, iba sa inyo, nakakojik, mga nagpapaputi, nagmamadali kang maglakad, syempre, di ba? Tapos yung kasama mo naman, talagang dinadama, sinasagap talaga yung katirikan ng araw, di ba? Yung mga nakakabuisit na ganyan, di ba? Sabihin, kung kaya mo maglakad naman ng medyo mabilis-bilis naman, sa ganun, magkaroon ka ng brisk walking, it is other form of exercise, gawin mo. Okay, lalo sa panahon natin ngayon, wag naman yung parang ang OA mo na parang kang ano ba yun? Yung artista na, nakalimutan ko si Jim, ano ba yun? Yung bang, kung maglakad siya, napakabilis. Wag naman yung sobrang ganyan, napaka-OA, parang kang robot na, parang, ewan ko ba? Basta nagigets naman yung ibig kong sabihin, At least you walk faster and more often. Maglakad ka ng madalas. Okay? May mga bagay na kaya mo naman lakarin. Halimbawa, pupunta ka ng Alpha Mart. Malapit naman sa bahay mo. O huwag ka na magmotor. Medyo lakad-lakarin mo na. Nasa ganon, matagtag-tagtag naman yung katawan mo. Okay? Next, lifestyle can go around these factors to gain more benefits. Okay? You cannot stop the aging process, but you can delay the signs of aging from showing by being more active and avoiding vices. Ang ibig sabihin, class, may mga bagay kasi tayo, class, na hindi naman natin napipigilan na, kagaya ng pagtanda. Pero, kung healthy ka, yung effect ng pagiging matanda ay hindi mo mararanasan kasi, basically, class, excuse me, the more na tumatanda tayo, the more na vulnerable tayo sa sakit. Diba? Kaya nga, class, ang example natin dyan, kapag itong COVID, diba, mas vulnerable ang mga matatanda. Kumbaga, yung death rate, mas mataas. Yung death rate nila ay mas mataas kapag sa matatanda compare sa mga bata. Kasi, mas nakakasurvive yung mga, sabihin na natin mga bata pa, compare sa mga senior citizen. Okay? So, ibig sabihin, kasi class, the more na tumatanda ka kasi, mas yung sarili mo ay nagiging vulnerable sa sakit. Pero, kung ang lifestyle mo ay maayos, yung mga ganyang factors, naiiwasan yan. Nagkakaedad ka man, pero hindi ka naman nagkakasakit. Kaya ngayon iba, di ba, we are amazed doon sa mga tao na umaabot ng 100 years old. Kaya nga, di ba, class? Pag umabot ka ng 100 years old, talaga namang, mayroon pang pera yan sa government eh. Bibigyan ka ng 100,000. Kapag naka 100 years old ka, bibigyan ka ng government ng 100,000. Kasi, bakit tayo, class, amazed sa ganyan? Bihira kasi yan. Diba? Bihira sa tao ang umaabot ng 100 years old.
Okay? So tayo, uy, very good, kotang-kota ka na, di ba? Kaya kung minsan tayo kapag may namamatay, hindi naman tayo nagiging masaya totally. Pero sabihin, kapag namamatay ang isang matanda, kunwari naka 90 years old na siya, well, naiintindihan na natin yon. Kasi syempre, talagang ganon, umiidad ka na kasi talaga, papunta naman talaga. Pero kota ka na, kung parang sinasabi ng matatanda, well, namatay siya, pero kota naman Kumbaga parang he or she lives his or her life to the fullest. Kasi 90 years old na, kota na yun. Where kapag namatay ka ng 30 years old, 40 years old, diba parang ang bata pa niya. Diba? So, ganun yun. Ibig sabihin, class, ang edad, hindi yan nababago. Hindi yan napipigilan. Pero yung effect ng pagiging matanda, napipigilan yan. Ano pang example natin dyan? Kapag maayos yung lifestyle mo, napipigilan din ito na pumunta ka sa ospital or sa doktor. Okay? Yun yung naipalabanan ko na rin naman na sa inyo yan. Okay? So, yun yung mga example natin. Next, other variables in your lifestyle. Okay? Mga factors na nakaka-affect sa iyong lifestyle. Number 1 is yung nutrition. Okay? Body weight, physical activities, and health habits. Okay? So, basically, kapag ang nutrition, kung ano yung mga pagkain na itinitake mo. Okay? Body weight, nasa tamang timbang ka ba? Physical activities, ano ba ang mga pinagagagawa mo sa buhay mo? And health habits, yung bang tipo mong paggising mo ba? Sino sa inyo, class, yung umiinom ng tubig pagkagising? Magandang habit yan, class, na pagkagising mo, uminom ka ng tubig, huwag ka muna mag-toothbrush, magmumug ka, tapos uminom ka ng tubig. Nakakahaba ng buhay yan. Okay? I assure you. Next, risk factors associated with lifestyle variables. Ibig sabihin, itong mga ipinresent ko sa inyo, kung lahat yan ay in a, sabihin na natin na, in a negative state. Okay? Kung lahat ng iyan ay in a negative state, ito mga sumusunod na ito, ang mga mangyayari sa'yo. So, number 1, again kung lahat ng ito ay negative, yan ay negative or not good. Ito ang mangyayari. Number 1, hypertension or high blood pressure. Sabihin, when it comes to nutrition, kapag puro matataba ang pinaglalalamon mo, masarap sir Yung bang tipo bang kapag nagluto ka ng adobo, tapos tinuyo mo, tapos may konting sili, di ba? Tapos hindi naman sobrang, pero lumulutang talaga sa mantika. Yan, very good ka dyan. Tapos susundutan mo yung, di ba, yung mantika mo, hindi naman olive oil. Bibihira naman sa atin yung gumagamit ng olive oil class Yung bang kahit ilagay mo sa ref, hindi natutulog. Kadalasan sa mga mantika na ginagamit natin is mga natutulog na mantika. Di, syempre, kakain ka yan, Tapos susundutan mo ng soft drinks. Wow! Sarap! Very good ang kalusugan mo dyan. Okay? Huwag ka magtaka kung kay bata-bata mo, inatake ka sa puso. By the way, class, last month, meron akong ka-classmate na namatay. She's 26 or 27 years old. Babae siya. At ang masakit pa nun, namatay siya sa sakit sa puso. Okay? Ang isa pa sa masakit doon, kapapanganak lang niya, 3 months old pa lang ang anak niya. Kinuha na agad siya ng Diyos. Okay? So, imagine mo, she's just 27 years old. And yet, inatake sa puso. Kaya, wag mo sabihin sa akin na meron nga 14 years old class 14 years old, inatake. Okay? So, wag mong gawing ticket ang pagiging bata mo para wag ka mag-observe ng tamang kalusugan. Okay? So, next,
overweight and obesity. Kung alam mo, class, sa sarili mo na overweight ka, mag-diet ka na. Walang masama dyan. Next, excess body fat. Yung bang kain ka ng kain, yung parang ganito yan eh. Yung kain ka ng kain ng matataba. Okay? High levels of stress. Okay? Kaya ako, minsan sa discussion ko, as much as possible, makapag-crack ka ng jokes. Diba? Makapagpatawa ka kahit paano, kahit corny. At least ma-enjoy mo yung klase. Hindi yung bang tipong sobrang focus at sobrang stress na stress ka naman. Nakaka-affect kasi yan sa isang tao. Ako, ganun din ako. Hindi ako masyadong nagbababad din sa gano'n sa work. Kasi ayoko din masyadong ma-stress. Kasi may effect yan eh. Okay? So, di ko sinasabing maging tamad ka. Pero, gawin mong ang point ko is, make things balance. Gawin mo ang bawat bagay na balanse. Nang sa ganun, hindi ka ma-stress. Okay? Lack of exercise. Okay? Hindi ako lack of exercise. Kasi, lagi akong nag-e-exercise everyday. Nagba-basketball ako. Okay? Nagkakaroon ng exercise. Sometimes, bumubuhat ako ng mga barbells. Pag may opportunity, nagwe-weights tayo. Pero, hindi nawawala sa akin ng basketball. Next, sedentary lifestyles. Ito yung mga sumusunod na yan. No? Smoking, unhealthy dietary practices, and alcohol consumption. Ito, baka yung iba sa inyo, naniniwala naman ako na hindi naman kayo kabilang sa mga ito. Okay? Next, unhealthy lifestyle brings with it a certain unhealthy lifestyle brings with it certain disease that can shorten your lifespan. Ibig sabihin, yung mga unhealthy lifestyle, yung mga gawin mo na hindi maganda or bad habits, ay nakakapag-contribute para umikli ang buhay mo. But before I discuss this, let me present to you a lesson. Okay? Ano ba ang mga lifestyle disease? Although it's difficult to categorize them, risk factors are... Okay, this video will explain further explanation regarding our topic. Often either aspects of a person's lifestyle or substances in the person's body or environment. For example, obesity, which is often due to poor lifestyle choices, is a risk factor for both diabetes and heart attacks. While exposure to air pollution and smoking are both risk factors for diseases like lung cancer. Often though, things are a bit more complicated, and lots of risk factors interact to influence one particular disease. For example, diet, obesity, smoking, and lack of exercise all contribute to cardiovascular disease. In other cases, certain risk factors might directly cause a disease. For example, smoking has been proven to directly cause cardiovascular disease, lung disease, and lung cancer. And we know this because the toxins in smoke can directly damage the walls of our blood vessels and the cells that line our lungs. Meanwhile, drinking too much alcohol can cause liver disease. And either smoking or drinking while pregnant can cause a whole range of health problems for the unborn baby. Other direct links include obesity, which itself can be caused by poor diet and lack of exercise, and can go on to cause type 2 diabetes, and cancer, which can be caused by exposure to substances like asbestos or radiation. One of the problems with diseases is that they don't just affect the individual who has the disease. They also impact their family, friends, and sometimes their entire country. For example, when somebody gets ill, they often rely on their friends and family to support them. And if they're really ill, they might not be able to work, which means that their whole family gets poorer. On a national scale, if there's more disease, then the workforce will be less productive, and a bigger share of government spending will have to be spent on health. In order to try and reduce this burden of disease, scientists first need to find out who catches each type of disease and why. And what they've found is that certain groups of people are more likely to have certain risk factors than others.
and so those groups have a higher incidence of the associated diseases. For example, globally, people in developed countries like the UK, with higher incomes, are more likely to eat too much unhealthy food and live a sedentary lifestyle where they don't exercise enough. And risk factors like these are part of the reason that obesity and its associated diseases are such a problem in developed countries like the UK. Meanwhile, on a national scale within the UK, people from more deprived areas are more likely to smoke, have a poor diet, and not exercise enough. So we see more cases of cardiovascular disease and obesity in those deprived areas. The key takeaway from this video is that there are loads of risk factors that affect the chances of us getting a disease. But although many of them are out of our control, lots of them aren't. And the choices that we make can have a big impact on how healthy we end up being. Anyway, that's it for this video. If you enjoyed it, then do give us a like and subscribe, and we'll see you next time. Okay? So, balik tayo dito sa topic natin, ano? So, at least binigyan ko lang kayo ng a supplemental video regarding lifestyle. Okay. So, next. Gaya mo na nabanggit ko, yung unhealthy lifestyle natin o yung mga bad habits natin na in relation to lifestyle ay mayroong malaking bahagi upang mapaikli nito ang iyong buhay. Okay? Ano ang example natin dito? Ang naging effect ng unhealthy lifestyle is, number 1 is the non-communicable disease or NCD. Ito daw yung mga sakit na hindi mo na ipapasa. Okay? So, are not transmitted from person to person, yet kill more than 36 million people each year. Imagine niyo, itong sakit na ito, hindi daw, basically, non-communicable from the term itself, hindi mo ito na ipapasa sa iba. So, ang logic niyan, kaya ka nagkaroon niyan dahil sa kagagawan mo. Tama ba? So, itong sakit na ito, the first point, dahil sa iyong kagagawan, ang pinakamalala pa na ito, kumikitil ito ng 36 million people each year. Buong mundo. Imagine niyo, 36 million people each year ang napapatay niyan. Ibig sabihin, itong 36 million na ito, class, lahat yan nagpabaya sa katawan. Yun yung ratio niya. Ganyan kahalaga ang usapin ng lifestyle, class. Kasi, imagine niyo, sa loob ng isang taon, merong 36 milyong katao sa buong mundo ang nagpapabaya sa kanilang sarili at humahantong sa kamatayan. Okay? Ganyan siya kahalaga. So, also called as chronic disease. They are of long duration and are generally of slow progression. Ang ibig sabihin nito, ito yung uri ng karamdaman na hindi bigla-biglang pupunta sa'yo. Hindi ganon. Kundi inuunti-unti ka nito. At pag nalaman mo na lumala na ito, it's too late. Okay? Kaya, hindi mo pwedeng idahilan na hindi ko naman alam. Wala naman akong kamalayan sa ganyan. Kaya ako wala akong idea. Hindi ganon. Kasi una, kaya ka bago yan lumala, dahan-dahan muna yan nagpo-progreso sa loob ng katawan mo. Okay? So, ang ibig sabihin, class, dapat doon pa lang sa step 1 or sa stage 1, dapat nasupil mo na yan. Naayos mo na ang sarili mo. Pero, hindi. Hinayaan mo sa stage 4. Kaya, yan ang tuloy na pala mo. Okay? So, kaya lang tayo pinag-uusapan yung issue, topic na ito na lifestyle disease. Okay? So, next. The 4 main types of non-communicable disease. Number 1 is the cardiovascular disease, like enlargement of heart and hypertension. So, meron akong hinandaan ng video dito. Ano ba ang cardiovascular disease? This is the lumen of the arteries. Cardiovascular disease is a general term that refers to diseases of the cardiovascular system, which is basically the heart and the blood vessels.
Examples of these diseases include coronary heart disease, heart attacks, faulty heart valves, and heart failure. The aim of this video is to take a quick look at these diseases, but then mainly focus on the treatments that we can use to fix them, which include stents, statins, replacement valves, and even replacement hearts. Coronary heart disease is when the coronary arteries, which supply blood to the heart muscle, start to get blocked by the buildup of layers of fatty material. This causes the lumen of the arteries to become narrower so that less blood can flow through, which means that less oxygen reaches the heart muscle. And as the heart needs lots of oxygen to keep working, this can put strain on the heart and potentially cause a heart attack. The two main treatments for coronary heart disease are stents and statins. A stent is basically an expandable tube that we can place inside the arteries to hold them open, which ensures that the blood can keep flowing. The benefits of stents are that the surgery is relatively quick, and they're effective for a long time. The downside, though, is that they do require surgery, which always has risks. For example, the surgery could induce a heart attack, or lead to an infection. There's also a small risk of the patient later developing a blood clot near the stent, which we call a thrombosis. A statin, on the other hand, is a medication that alters the balance of cholesterol in your bloodstream. Now, cholesterol is a type of lipid that we all need in order to be healthy. However, it comes in two different forms: the bad LDL type and the good HDL type. The problem is that most people have too much of the bad type, which can cause those fatty deposits in our coronary arteries to form. Meanwhile, we tend to have too little of the good cholesterol, which can help us get rid of those fatty deposits. Statins, though, are able to decrease the amount of bad cholesterol in our blood and increase the good type, which lowers the overall risk of not only coronary heart disease, but also many other diseases, like strokes and heart attacks. The downside of statins, though, is that just like many other medications, they have to be taken regularly for years, and they can cause side effects, such as headaches and kidney failure. Another thing that can go wrong with the heart is that the valves can get damaged or weakened, either naturally over time, such as in old age, or due to other things like heart attacks and infections. The role of a valve, if you remember, is to allow blood to flow in one direction only. So the two main problems that we get with the valves are either that not enough blood can pass through, for example because the valve has become stiff so it won't open fully, or the valve doesn't close properly anymore, and so blood can leak backwards. Regardless of why it's dodgy though, we can fix faulty valves by replacing them with new ones, which could be biological valves from another human, or more likely a pig or cow, or we could use a man-made mechanical valve. Both of these are going to require surgery to put them in though, and there will be an ongoing risk of blood clots. Now, if things get really bad, you may end up with heart failure, which is when the heart isn't able to pump blood around the body properly anymore. At this point, some medications can help, but the only proper treatment is a new heart. Just like with valves, we can replace them with either real biological hearts or man-made ones, which we call artificial hearts. Unfortunately though, the artificial hearts aren't that good, so they're generally only a temporary fix until we can find a real biological heart. And this brings us to the second problem, which is that we can't use pig or cow hearts, so we have to find a donor heart from another human, which can take ages. And even if we do find a donor heart, and we undergo a successful heart transplant, the heart could still be rejected by our body's immune system, as it might see the heart as foreign and try to destroy it. This brings us to one of the few advantages of artificial hearts. Because they're made of metals and plastic, rather than living tissue, our immune system doesn't try to destroy them. Sometimes people require a heart and lung transplant if the lungs are also diseased. But as you can imagine, it's hard to find a donor heart and donor lungs, and the surgery involved will be really complicated. And those are all of the horrible heart problems that we're going to cover. If you found these useful, then give us a like and subscribe, and we'll see you next time. Okay.
So, yun yung cardiovascular disease, ano? Before we consider cancer, we need to take a look at tumors. Mamaya ka na. Mamaya ka na cancer. Okay. So, next, cardiovascular disease. So, napansin nyo naman, enlargement of the heart. So, dun sa video na pinakita ko sa inyo, na dami niyang in-explain, ano? Sana naintindihan nyo naman. Meron namang mga drawing din. Okay. So, una dyan, yung paglaki ng puso o yung pag-atake sa puso. Yan. Next, cancer. Okay, meron din akong hinanda na video dyan. Pero dito ko muna puputulin yung aking video. Okay.